Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saaban ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba, mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Saaban ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon at napapatuloy tayo sa Ebanghelyo mula kay San Mateo, kung saan ay kino-confront o hinaharap ni Jesus ang mga religious leaders ng panahong iyon, lalong-lalo na ang mga iskriba at mga pariseyo, at tahasan niyang sinasabi sa kanila ang kanilang mga maling mga ginagawa. Kasi naiiwan na lang doon sa mga panlabas, mga religious practices, pero yung pinakapuso ng kanila pong pagiging iskriba at pariseyo ay nalilihis na ng landas. Maging ang mga religious leaders na mga kaharap ni Jesus ay napapabilang na, sa mga tinatawag nga natin sa panahon ngayon na medyo corrupted na rin ang kanilang pamamahala, ang kanilang paglilingkod ay hindi na para sa Diyos, kundi para na lamang sa kanilang mga sariling kapakanan. So, maging ang religious leaders ay na-virus na rin ng ganitong pag-uugali o pag-iisip, yung corruption. Kaya nga pinapaalala din sa atin, nawa wag na nating ulitin ang mga pagkakamaling ito. Hindi tayo pwedeng maging madasalin sa panlabas, pero sa kalooban at sa ating pag-uugali ay malayong-malayo sa mga aral na dapat nating natututunan mula sa salita ng Diyos. Kaya nga, magpasa hanggang ngayon, sinisikap pa rin ng simbahan, sinisikap ng mga pinuno ng simbahan, ng mga lingkod ng simbahan, na talagang imbang kailangan magkaroon ng credibility ang isang leader. Okay? Kung tutusin nga po, hindi naman gumagamit si Jesus ng mga salitang ang mga lingkod ay dapat maging leader, kundi ang mas ginagamit ay lingkod lang talaga. Hindi leader, kundi lingkod. Kasi kapag naging leader, dyan na pumapasok yung mga personal nating hangarin, pero kung lingkod lang, alam natin na tayo ay isang alipin o naglilingkod na mayroon tayong Panginoon na dapat na mas sigit na nakikilala at ipinapakilala. Kaya yung credibility, mahalaga po ito.
Kasi kung mawawala ito sa isang lingkod, diyan din tayo masasabihan na mga ipokrito, mga mapagpaimbabaw. Madali lang at magaling lang tayong tumayo, magsalita, magpakita ng mga religious activities, ng mga pang-simbahang gawain, pero pagdating sa inahanap sa atin na pagpapatupad ng katarungan, ng pagkahabag, at ng katapatan, nasaan nga ba ito sa atin? So, hindi na lang para sa, siyempre, mas mabigat po yung inaasahan sa mga napagkatiwalaan ng katungkulang maglingkod, pero din ito ay para din sa ating lahat. Na bilang mga tagasunod, na maging ang pagsisimba natin, hindi dapat ito ay nagbubunga ng pagpapairal ng katarungan, ng pagkahabag, at ng katapatan. Nasa atin ba ito o nananahimik na lang tayo kapag mayroong mga injustices? O baka tayo mismo ay hindi nagpapakita ng pagkahabag sa ating kapwa? Ngayon, walang pasok ngayon araw na ito dahil nga meron tayong inaasahan na low pressure. Nung nakalipas na Biyernes, naranasan din natin yung epekto ng mga pagbaha. So, hindi tayo pwedeng nananahimik lang habang nilulustay ng mga leader natin ang pera na dapat na ibibigay sa bayan, na ibibigay sa taong bayan, nakakapagpatupad ng mga tamang hustisya at katarungan sa ating pong lahat. So kung nananahimik ka lang, baka pwedeng mapagnilayan bakit wala tayong pakialam. Dasal lang tayo ng dasal. Kailangan din nating makiisa. Kailangan din nating magpakita ng pagkahabag. At yung habag na yan, yung pag lumabas ka, kontento ka na ba na nasisira ang kalye? Kontento ka na ba? O kampante ka lang na sinisira ang kalikasan? Kasi kung wala kang nararamdaman, walang kirot, no? Tapos simba ka ng simba, parang may kulang o may mali sa ating mga sarili na tinatawag nating religious ako Madasalin ako, palasimba ako. So kung may mga ganyan kang ginagawa pero may kakulangan sa pagpapairal ng katarungan, pagkahabag at pagiging tapat sa ating Panginoon, habang may panahon pa, pagnilayan natin ng mabuti ito. Kasi sadyang hindi ito ikatutuwa ni Jesus. Para nang sa ganon, isang araw hindi rin tayo masabihan na hindi niya tayo nakikilala. Amen?